manatiling tapat kahit hindi ka naiintindihan o tinatanggap. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, May 9, 2026, ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isa sa masakit na realidad ng serbisyo ay ito. Minsan, ginagawa mo ang tama, pero ikaw pa ang napapagalitan. Minsan, tapat kang naglilingkod, pero hindi ka na-appreciate. Minsan, nagsasakripisyo ka, pero may mga taong hindi nakakaintindi sa ginagawa mo. At dahil doon, napapagod ka. Naiisip mong sumuko na lang. Pero ngayon, malinaw ang paalala ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Huwag kang tumigil sa paggawa ng tama dahil lang hindi ka naiintindihan ng iba. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 16, verses 1 to 10, si Pablo ay nagpapatuloy sa misyon. Pero habang naglalakbay siya, may mga planong hindi natutuloy. May mga pinto ang nagsara. Hindi nangyari ang inaasahan niya. Pero hindi siya sumuko. Nakinig siya sa Diyos. Nag-adjust siya. Nagpatuloy siya sa direksyong ibinigay ng Diyos. At kalaunan, binuksan ng Diyos ang bagong misyon para sa kanya sa Macedonia. Ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang saradong pintuan ay hindi kabiguan, kundi bagong direksyon mula sa Diyos. Hindi lahat ng delay ay failure. Hindi lahat ng hadlang ay katapusan. Minsan, redirection ka lang ng Diyos para sa mas magandang plano. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verses 18 to 21, sabi ni Jesus, kung kayo'y kamuhian ng mundo, tandaan ninyo na ako muna ang kinamuhian. Mabigat itong katotohanan dahil minsan iniisip natin, kung mabuti naman ang ginagawa ko, dapat suportado ako. Kapag tapat ako, dapat madali ang buhay. Pero sabi ni Jesus, ang pagsunod sa Kanya ay hindi laging komportable. Ang paggawa ng tama ay hindi laging popular. Bakit? Dahil ang kabutihan ay humahamon sa kasamaan. Ang katotohanan ay humahamon sa kasinungalingan. Ang katapatan ay humahamon sa pagiging makasarili. At hindi lahat natutuwa doon. Minsan, pagod ka na sa kritisismo. Minsan, sawa ka na sa intriga. Minsan, pakiramdam mo, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ang tao. At baka sa loob mo, nakakapagod na. Parang walang nakaka-appreciate. Bakit ko pa ipagpatuloy? Pero ang paalala ni Jesus, ang misyon mo ay hindi nakabase sa approval ng tao. Ang misyon mo ay nakabase sa katapatan mo sa Diyos. Dahil kapag gumawa ka lang ng mabuti, kapag pinapalakpakan ka, titigil ka kapag dumating ang kritisismo. Pero kung ginagawa mo ito para sa Diyos, magpatuloy ka kahit mahirap. Kaya ang tunay na panganib ay hindi rejection, kundi ang pagkawala ng tapang dahil sa rejection. Kaya kapag pinayagan mong kontrolin ka ng rejection, titigil ka sa paglago. Titigil ka sa paglilingkod. Titigil ka sa mission mo. Kaya maaring hindi lahat maiintindihan ang mission mo. Magpatuloy ka pa rin. Hindi lahat ma-appreciate ang kabutihan mo. Manatili kang tapat. Kayang gamitin ng Diyos ang saradong pintuan para dalhin ka sa tamang direksyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, kapag nadi-discourage o nasasaktan ng aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo, palakasin mo sila. Tulungan mo silang manatiling tapat kahit mahirap ang daan. Turuan mo silang magtiwala sa iyong direksyon. Kahit hindi nila lubos, maiintindihan ng lahat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya
ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.